Hello po, follow up dun sa mga nauna kong mga videos, January 8, 2026, nakita ko na yung new content posting limits for non-interactive content na effective sa January 19. So, pakibasa po yun and then paklik po yung click here to learn more. Tapos po pakibasa, ilalagay ko po rito yung kung paano kayo makakarating doon, okay? So, binabasa ko po itong ating TikTok Shop Content Posting Limit, CPL. So, according sa description, a TikTok Shop Content Posting Limit or CPL limits the number of shoppable videos or live streams you can publish within a set period. Depending on the violations, the posting limit may apply to videos, live streams, or both. So, parang ang mangyayari, kunyari nag-post kayo ng mga non-interactive videos na may mga bug. So, kapag yun ang mga ginawa nyo, magkakaroon kayo ng limit. So, nakalagay dito, a video posting limit will be applied if you published 5 or more non-interactive videos in the past 7 days. Kunyari nag-post kayo ng 5, tapos mas maraming videos, tapos lahat sila non-interactive or low quality. Kunyari, pinakita nyo lang puro kamay nyo, tapos puro still photo, ganon. Ang mangyayari daw, may example dito, kunyari nagkaroon ka ng violation dahil ginawa mo yon, nag-post ka ng 5 or more non-interactive videos in the last 7 days, kunyari, bibigyan ka ng posting limit period, for example, March 1 to March 7, so 7 days yun. Within those 7 days, makakapost ka pa ng 7 TikTok Shop videos na may bag. Pero after nun, wala nang bag yung mga susunod na ipopost mong videos within those posting limit period. So, pero kung ako sa inyo, kapag doon pa lang sa binigyan na kayo ng violation, huwag na muna kayong mag-post ng may bag. Huwag nyo na natin i-trigger yung system na tignan pa yung account mo, 'di ba? Kasi nga binigyan ka na nga ng posting limit tapos push pa. So, ang mangyayari dito, lahat ng videos natin, guys, dapat interactive siya. Dapat hindi siya low quality para hindi tayo mabigyan ng violations. Tapos hindi tayo magkaroon ng posting limit. So, bawal na rito yung isang bagsakan